Hello po sa inyong lahat mga kababayan. Muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon ay i-analyze natin ang isa sa mga game ng ating current World Chess Champion Magnus Carlsen na talagang hindi niya makakalimutan sa kanyang entire chess career. Ayan, so ito ay noong World Chess Championship 2013 na ginanap sa Chennai, India kontra kay Super Grandmaster and former World Chess Champion Vishwanathan Anand of India. Game number 9 sa kanilang match. Ayan, so bago natin tuluyang i-analyze ang game na ito, ay sagutin muna natin yung ating puzzle na iniwan natin sa ating last video. So dito ay white to play. Ayan, so ang tanong dito, ano kaya yung pinaka-maximum achievement na pwedeng magawa ng white dito by force? Alright, so again, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga sumagot. Tama man o mali ay talagang na-appreciate ko po. Maraming salamat. Ang excellent move dito ay Knight D6. Ayan, so i-disconnect lang yung depensa ng knight sa d5 sa rook sa d8. So dito, basically, kakapture na yung knight. At dito, hindi pwedeng makapture yung sacrifice knight kasi mayroong rook e8 check. Persadong iharang ang queen and then pa-follow up pa naman ng queen d4 check. Yan ang mas malakas. So iharang man ang rook or iharang ang knight, so queen's material na rin. So like for example, rook ang ipangharang, may capture muna doon para check, then hataw ng check sa hataw ng capture sa knight sa d5 and then may check pa. Okay, so madali na ho yan. Winning na yan. Balik tayo. So after knight d6 for example naman umalis yung knight, mayroon namang knight f7, fork, check, sacrifice. So persadong capturein and then mayroong queen takes rook. So wins in exchange na rin. Okay, so ang pinakamalakas sa depensa ng black dito na po pwedeng magawa ay queen f6. Yan. So ang idea, queen takes d5, then rook takes d6. Kasi dito hindi ho pwedeng ipang-capture yung queen. Bakit? Kasi kapag queen takes d6 mayroong rook e8 check. Ayan o. So hindi pwedeng capturein, malilibre yung queen sa d6. So persadong umangat lang and then meron namang rook takes d8. So suportado yung queen sa d5 and then rookless na ang black. Alright? So dito, rook takes d6 and then meron namang ganito, rook d8, rook e8 check, king g7, queen g8 check, king h6, and then hataw lang ng simple queen takes g4. Alright? So, Vichy played d4. Magnus played knight f6, c4, e6, knight c3, and bishop b4 dito si Magnus. So, Nimzo Indian. f3, yan. Surprisingly, ito yung siguro pinaghandaan ng malalim ni Anand. Kasi ang tawag ho dito, Nimzo Indian, Samish variation. So si Samish ho kasi, ano yun, kahit sa King's Indian, mahilig mag F3 and then E4, then followed with G4, H4. Mahilig si Samish dyan eh. Yan, so F3, then dito ay D5. Syempre, basically para mapigilan yung massive center control ng white. So A3, bishop takes, B takes, and followed with C5. So main line pa rin, pampasabog. Yan ho ang pinaka-basic talaga na pampasabog talaga or pang-counter talaga ng Nimzo, yung nagdi-D5, nagsi-C5, so very annoying sa center. So dito nag-C takes D5, so top of the line pa rin. And nag-second choice si Magnus with E takes D5. Kasi ang top of the line dito ay Knight takes D5. So para may tempo doon sa pawn sa C3. Yan. So followed with D takes C5, ayan, and then followed with F5. Yan. So marami na namang grupo ng moves to behind this theory. Alright, so dito hindi pwede mag C4 kasi may queen H4 check. Ayan, kung mapapansin nyo. And then capture sa pawn sa C4. So may mga tricks na ganun. So dito rin, ganun din. Kung mag E4 naman, F takes E4, F takes E4, and then may check uli sa H4. Makukuha na naman yung pawn sa E4. So paki-imagine nyo na lang ho ha. Ayan, so yan yung pinaka-top of the line. Yung nga lang ang pinili ay E takes D5. So after E takes D5, nag-E3. Yan. So, simple lang ang goal nito ni Magnus para mapigilan talaga yung Samish idea na maka-E4 kasi matigas masyado sa center yun eh. And then dito ay nag-C4. So, ito, hindi naman ito yung top of the line sa ganitong linya. Ang tira dito ay nagsi-simple castle. Ayan. Yun nga lang, nakakapag-bishop D3. And based on theory, once na makapag-bishop D3, medyo maganda ang performance ng white dito pag na-allowed. So, dito, syempre, bagong player na si Magnus, new generation na. So C4, yan ang interesting para mapigilan muna yung development at mapigilan yung, kumbaga, sa madaling sabi ho, magkapigil-pigil yung development. Kasi pag napigilan yan, malaking bagay sa black. Alright? And then dito ay nag-knight E2. Ayan, so kung mapapansin nyo, may bahagyang abala sa F1 na close. Nag-knight C6, so simple development. G4. Alright, so ayan na.
in-apply na ni Anand yung pinaka-basic formation ni Samish. Mahilig talaga si Samish sa ganyan. Pag naka F3, babato ng G4, then H4, pawn storming sa king side. Ayan. And then, castle, bishop G2, knight A5. So, napansin ni Magnus na butas yung square sa B3. So, ginagrab niya yung opportunity para matarakan ng kabayo dyan at makaabala sa queenside movements or activities ng white. So, dito after knight A5 ay nag-castle, knight B3, rook A2. So, ito yung na-realize ni Vichy na makaiwas sa threat, and then at the same time in the future, pag alis ng knight somewhere on G3 or on F4, ay magamit niya yung rook sa A2, may maneuver niya sa F-file, or may contribute niya sa madaling sabi sa king side. Yun ang pinaka-idea ni Anand dito. Compare it sa rook B1. Kasi kung rook B1, wala eh. Hindi naman makakapture yan. Barado nga. Bato yan eh. Okay? So pag rook A2 and then nag B5, so pinagtitibay yung kanyang queen side at may balak din siyang kumounter sa queen side since nararamdaman niya na ang Samish idea is more on king side focus of attack. So king side si Anand versus queen side si Magnus. So yun ang pinaka-strategic plan of attack. So kung ma-counter siya, B5, knight G3, ayan na, A5, yan o, G5, bombahan, king side, queen side. Knight E8, okay? So dito, ayan muna yung pansamantala, retreat muna kasi under attack, wala pa namang magandang counterplay. E4, knight takes C1. So dito napansin ni, kasi dito hindi kinakapture ni Magnus yung dark squared bishop kasi since wala pa namang pupuntahan. Okay, kung pupunta naman sa bishop sa B2, illogical yan kasi barabarado na nga eh, dyan pa pupunta. So lalabas malaking pawn yan. Alright, nung nag-E4 si Anand, lalabas na, pupunta na siya sa E3 or sa F4. Tinagpas na niya. So dito, at least nabawasan na niya yung bishop pair. Queen takes C1, rook A6. So napakagandang depensa para at least anytime na magkabombahan sa king side, mayroon ng contribution yung rook. May, kahit paano may palu-palo ng pangdepensa sa kanyang king side. Alright, and then dito ay nag-E5. Yan, so ideally E5, F4, F5, H4, H5. Yan, so kinakailangan magmadali si Anand. Di nga lang, syempre nagmamadali din si Magnus. So nag-knight C7 siya. Yan, so maganda yung counterplay mentality ni Magnus. So nag-F4 na nga and nag-B4. Ayan na, so binato na. Gusto talagang makipag-unahan o karera ng atake. A takes B4, A takes B4, rook takes A6. Knight takes A6 and nag-F5. Ayan na nga. So kung mapapansin nyo, bato-bato talaga. Alright, so dito ay mayroon ako sa inyong i-guess nyo yung next move ni Magnus na talagang malakas. So ano yun, strategic yun, pang long term. Okay? So strategic lang ito, hindi naman ito tactics or tactical. Okay, you can post the video. After a count of 5 ay tutuloy ko na ulit. Start. Okay, maraming salamat ho sa lahat na nakakita and nag-participate. Ang tira dito ay B3. Yan. So para mayroong at least ano na to, stable pass po na to. So dalawang tira na lang gagraduate na yan. Malaking abala sa puti yan kasi abala yan sa back rank eh. And then dito ay nag-queen F4. So tingnan niyo yung binabalak niya, matindi rin eh. Alright, knight C7. Okay, so idea nung knight C7, para syempre itong knight sa C7, i-retreat dun sa E8 para makadepensa sa mapanganib, mapinsalang plano ni Anand. Then dito ay nag-F6. So dito obligado mag-react ng G6 kasi hindi pwedeng capturein to basically kasi G takes F6. Naku, mabubuksan yung G file. Delikado yung king dyan, mati-mati yan. So dito, obligado mag G6. Kung hindi naman ka-capture, ang white ang ka-capture sa G7 followed with knight H5, knight F6, etc. Mga ganyan. Ang lakas ng paparating mo niyan. So dito, napuwersa na si Magnus to play G6 and then nag-queen H4 si Anand. Ayan, no? Ang sama ng binabalak. Queen H6, oh. Maitim na balak. Mamatihin kasi sa G7, eh. And then dito ay inunahan na ni Magnus. Yan pala plano mo, ha? Alright, knight E8. Okay, so para at least depensado na to. Yun nga lang ang drawback nito, kahit pa paano, in effect, parang rookless si Magnus kasi yung rook niya sa F8 ay ipit. Hindi magamit dahil kailangan depensahan eh. Ayan, and then dito, nagdiretso, nag-queen H6. Alright, B2. Okay, so dito pansamantala talaga hanggat maaari maabala ni Magnus yung pinaplano ni Anand na masamang balak gaya ng rook F4 and then rook H4. Pag di ka kumounter, wala na, awarding time.
Mathematician ka kagad sa H7. And then dito ay nag-rook F4 pa rin si Anand. Napakatapang oh. Interesting ho yan kasi meron niyang talagang accurate analysis din. So, pag rook F4, B1 queen, so pina-queen lang. Then dito ay sa kasamaang palad ay nag-knight F1. Yan ho ang blunder. Blunder. Kasi dito much better ay bishop F1 ang pangharang. Okay, ano idea? So nandito pa rin yung paparating na rook H4, mamatihin pa rin si Magnus. So ang natitirang forcing move dito, okay, so bigay ko nga ho sa inyo, sayang puzzle din eh. Ano kaya yung pinakamalakas na talagang napipiling counter defense dito ni Magnus? Kasi malupit na yung paparating, rook H4, mamatihin na sa H7 eh. Okay, so I guess nyo, you can post the video. After a count of 5 ay itutuloy ko na ho uli. Start. Okay, so congratulations sa mga nakakita. Wala nang ibang tira ho, no choice naman, kitang-kita kung hindi queen D1 lamang. Ang idea, pag nag-rook H4, sasalubungin ng queen H5. Makaharang-harang naman. So dito, knight takes queen, G takes H5, rook takes H5, di may mati pa rin. Yun, may bishop F5, may pang salba. May pang salba sa H7, hindi pa rin mamamate. So G6, so obligadong capturein ng bishop yan. And then rook G5, so parang ang dating may pagka-positional sacrifice na ang paparating din ay H4, H5, babawiin yung lamang na pyesa ng black. So parang naka-freeze pa rin, di ba? Eh hindi naman pwedeng umalis yung knight sa E8, gawa ng laging ang pantay sarado nga yung G7 eh. Bad yung rook sa F8. So dito merong isang tira lang na makakapagbigay hinga. Knight takes F6. E takes F6, Queen takes F6, at least nawala na yung binalik lang yung lamang na isang pyesa, wala naman yung mga mating net, nakakapagpasikip istorbo eh. So dito, nag-rook takes D, ito may rook takes D5, and then Queen F3. So, may counter naman dito sa C3. Alright, and then rook C5, Queen takes C3, rook takes C4. Yan. So ito, mas maganda-ganda sanang version na position ni Anand kung nakita niya. So, tig-dalawang pawn, equal, tabla-tabla lang. Yung nga lang, medyo slightly better pa rin ng black kasi mas prone yung white king sa kalikot. Okay? Pwede kasi ma-check-check yan mamaya. Buka eh. Alright, so balik natin. So, yun lang. Equal lang yun. Kung bishop F1 na nakita, yun nga lang. Knight F1 ho ang tinira. So, pag knight F1, ano kaya dito, i-guess nyo uli, yung pinaka-last move ni Magnus na talagang sa ayaw at sa gusto ni Anand na paresign na siya. Okay? So you can post the video after a count of 5 ay tutuloy ko na ho uli. Start. Okay, congratulations sa lahat ng mga nakakita. Alright, ang tira dito ay Queen E1. Siyempre para pigilan yung coming Rook H4. Alright, so itong malala dito, yung Rook H4 eh. So kailangan pigilan. So dito nag-resign na. Bakit? Kasi kung mag-rook H4, kakapturin lang yan eh. Takes, ayan and then pwede nang gumalaw yung knight. Pero H5 muna. Mas maganda H5 or Queen A5. Yan, threat dito sa... Kahit di na muna mag-H5. Kasi ang idea kasi ng H5, pag kinapture, King H7, payong lang gagawing payong yung baradong pawn sa H6. Umbrella lang Or ito pa isa sa mga lakas na idea. Queen A5, atakihin yung weak pawn sa C3 para malagas din yung pawn sa D4 mamaya and then mawala yung harang ng another pass pawn. Ayan, so malakas yung Queen A5. So dito, kung mapapansin nyo, kulang na yung galawan. Wala na, rookless ang puti. Kasi dalawang queen, binalik sa rook. So wala na. Lamang na ng pyesa. So dito, nag-resign na si Anand after Queen E1. Okay, maraming salamat ho at sana natutuuli kayo, na-inspired kayo sa mga ganitong klase ng calculations na talagang dapat alisto, natatanaw natin dapat yung mga critical situation, dapat eksakto analysis natin. Kasi kung ang analysis ho natin ay parang, yun, tama na yun. Pag naabot yun, tama na yun. Wala, magugulat ka pag hindi ka detalyado. So dito, si Anand ang nagulat, talagang detalyado talaga ang analysis ni Magnus. At dahil dyan, naipanalo niya yung game number 9 at sa game number 10 ay nangangailangan na lamang siya ng tabla para makuha niya yung World Championship title. Okay? So, ano kasi ito 12 games match. So, nung pang game 10 ay tabla na lang. Kasi dapat kumbaga sa billiard, ubus bola na si Anand eh. Diba? Wala na, ubusin na niya Yung game 10, game 11, game 12, kailangan na niya ipanalo para makatay siya ng, maka-all siya ng score.
Pero wala tinablahan lang siya. So hindi na pinagpatuloy yung Game 11 and Game 12 kasi pagpalagay na ipagpatuloy yung dalawang game, wala na rin ho. Hindi na siya makakahabol pa. Kaya dito, after ng game number 10, dineclare na siya as world champion. At yan ang pinakamaligayang araw sa chess career ni Magnus. Ayan, so maraming salamat ho sa inyong matiyagang panonood at sana natuto kayo at na-inspired sa game na ito. At kung kayo ay natuto, please like the video at sa mga bago ho na hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo and then click nyo yung notification bell na all para lahat ng aking mga bagong videos ay ma-update kayo or ma-notify. Okay, so once again, bago tayo bumati sa mga nagpapa-shoutout, ay ito yung ating puzzle of the day na isosolve natin, papasadahan natin sa ating very next video. So ito ay white to play. So pakihanap po uli ang pinaka-maximum achievement na po pwedeng magawa ng white dito. Kaya bang manalo or tabla lang? So bahala na ho kayo. Please comment in the section below. And then sa una ho na makakasagot ito ay i-mention sa ating shoutout sa ating next video. Okay? Maraming salamat at ngayon ibabati na tayo. Binabati natin sila Julius Alcantara ng Macau, Mark Salvador, Muhammad Baunto, Roel Cambonga ng Zamboanga City, Jay Erfe ng Finland, Yasu YT, Romel Laman ng Feria Road, Quezon City, Elison Panolino ng Palawan Tandikan Chess Club, Jers de la Cruz ng Las Piñas, Hakim Abubakar, Annabel Paz ng New Zealand, Daryl Espedido, Victor Corpus, Faded Killer, Aljacobi Kalimag ng Tugigaraw City, Cagayan. Ako, sorry kung hindi ko nabigkasan tama. Christian Patrick Mirasol ng Abu Dhabi, Verona Family ng Caloocan, Marco Enrico Iglesia, Daryl Olavides, at mga taga San Simon, Pampanga Chess Club na sila Michael Martinez, Sydney Magat, Ayan Regala, Cesli Jacob, Duan Gomez, Leira Navarro, Manilin Martinez. Ayan. Okay, Nestor Nugpo, Goldvin Family ng Consolacion Cebu, Kevin Jo Pelayo, Carlito Gutierrez ng Alcobar KSA, Chef Rodolfo ng Jeddah KSA, Bernard Navarro, Von Apalacio, Livin Mendoza, Lexis Bruce Portacion, Nazarene Ozas ng Mandaluyong, Kipo Down YT, Francis Joseph, John Dieter Ramos, Philip Mojica, John Aguilar ng Claveria Cagayan Valley, Eljan ng Japan, Rexchard Kamanide, Rovan Ogawa ng Japan, at kay Hakim Abubakar. Ayan. So maraming salamat ho sa inyong matiyagang panonood at pagsuporta at pagsubaybay palagian sa channel na ito. So yung iba ho nating isa-shoutout ay sa next video na nakalista naman po yan. And then sorry sa mga hindi ko na-pronounce ng tama, pakicorrect na lang ho ako sa comment section below. Okay, muli ho, ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang video.